Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil sa tropical storm na si Maymay sa pinag-ibayong habagat at sa isa pang bagyo na nasa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility. So makikita natin sa ating latest satellite na imagery na yung sentro ng tropical storm na si Maymay ay nasa dagat pa sa kanlurang bahagi nga ng Hilagang Luzon. At kaninang alas 4 ng hapon, ang sentro ng tropical storm na si Maymay ay tinataya nating nasa layong 145 kilometers ang layo, kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot hanggang 90 kilometers per hour. Ito naman ay inaasang kikilos sa direksyong north-northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro ng bagyong si Maymay, makikita natin yung dalang kaulapan nito ay patuloy at paulit-ulit nang tumatama sa nakararaming bahagi ng Hilaga at ng gitnang Luzon. Dagdag pa dyan, mapapansin natin yung kaulapan ditong sa may bandang kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon. Yan naman yung pinag-ibayong habagat or southwest monsoon. Ngayon, ano nga ba inaasahan nating senaryos base sa dalawang weather system na nakakapekto sa ating bansa? Tingnan po muna natin ano nga ba yung mga lugar na may wind signal dahil sa current location na tinatayang pagkilos ni Maymay in the next 24 hours. Sa ngayon, makikita po natin yung mga lugar na naka-highlight ng yellow. Ito po yung mga lugar na may Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Itong southern portion ng Ilocos Norte, ang buong Ilocos Sur, ang northern at saka central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, ang lalawigan ng Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province at saka yung northwestern portion ng Benguet. Pag sinabi po nating may wind signal number 2, ang lakas na hangin na pwedeng maranasan sa mga lugar nito ay posibleng umabot mula 62 hanggang 88 kilometers per hour. Yung ganitong lakas ng hangin pwede pong magdulot ng minimal to or minor to moderate damage sa mga kabahayan na gawa sa light materials. Maaring makapagpatumba rin ng ilang uri ng halaman and also pwede rin yung mga magagaan na bagay ay liparin at maging debris. So as much as possible, hanggat hindi pa po nakakalagpas ang bagyo sa inyong lugar, stay indoors at patuloy ngang makipag-ugnayan sa inyong local government at local disaster risk reduction managers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. Samantala sa mga lugar na naka-highlight ng light blue, yan naman po yung mga lugar under Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pag sinabi nating wind signal number 1, ang lakas ng hangin ay mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang mga lugar na natitirang bahagi ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng La Union at ng Pangasinan, ang buong Apayao, ang natitirang bahagi ng Kalinga, ng Mountain Province, ang buong Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, ganun din yung mainland Cagayan, itong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, yung northern portion ng Zambales, northern at saka portion ng Tarlac, yung northern portion ng Nueva Ecija at yung northern central portion ng Aurora. Under wind signal number 1 naman po yan. Pag sinabi natin may wind signal number 1, halos wala or merong minimal damage na pwedeng maranasan, lalong-lalo po sa mga kabahayan na gawa sa mga light materials. Bagamat hindi naman gaanong kagrabe yung in-anticipate nating damage na dala ng hangin associated with wind signal number 1, dapat maging alerto pa rin po tayo dahil yung bagyo, inaasahan po natin na posibleng tumawid ng kalupaan ng ating bansa sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Ang wind signals po ay ang babalat patungkol sa lakas na hangin na maaring maranasan na inyong lugar dahil nga po sa paparating na bagyo. Sa ngayon naman ay ano nga ba inaasa nating mga lakas ng hangin sa mga lugar na outside the storm periphery? Kung mapapansin po natin, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa mga karatig lalawigan na wala pong wind signal ay nakaranas tayo ng pagbugso ng hangin. Yan po ay dahil sa pinag-ibayong habagat or southwest monsoon at inaasahan natin yan na mararanasan simula po ngayong araw hanggang sa darating na Biyernes. So, iba yung pag-iingat po, as much as possible nga, kung wala namang mahalagang gagawin, outdoors ay stay indoors po muna tayo during the kasagsagan of Tropical Storm Maymay at itong pinag-ibayong habagat. Samantala, ano yung inaasa natin pagkilos ng bagyong si Maymay? Kaninang ang alas 2 ng hapon, yung tinatayang sentro ng tropical storm na si Maymay ay nasa dagat sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon. Ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw ay inaasahan po natin itong posibleng maglandfall or tumama dito sa lalawigan ng Ilocos Sur. Pero mapapansin po natin yung area of probability, yung parang APA na kung saan nakapaloob yung center track
Ang area of probability ay nagpapakita pa ng ilang posibleng senaryo na maaaring tahakin ng bagyo aside from the center track. So, nabanggit natin ang posibleng landfall ay sa Ilocos Sur, pero base sa area probability, sakop din ang ilang bahagi ng Ilocos Norte at ng lalawigan ng La Union. So, generally speaking, ang lalawigan po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union ay dapat maging handa sa posibleng paglandfall. At sa pagtawid po nito sa kalupaan ng Northern Luzon area, hanggang bukas ng hapong makalagpas ito at nasa dagat na dito nga sa may bandang Palanan, Isabela, inaasahan po natin posibleng tuluyang humina ito at maging low pressure area na lamang. Pero sa ngayon, tropical storm category pa rin po ito, kaya patuloy yung pagbibigay natin ng 3-hourly update patungkol sa bagyo. Ngayon, napag-usapan natin yung lakas ng hangin, yung pagkilos ng bagyo over the next 24 hours, ano naman yung inaasahan natin mga pag-ulan. So, base sa latest weather advisory ng Pag-asa na ipinalabas ngayong alas 5 na hapon, ang nakikita niyong mga color coding sa mapa na ito ay patungkol sa mga posibleng dami ng ulan na idudulot nga ng paparating na bagyong Maymay at ng pinag-ibayang habagat. So itong image na ito, simula po ngayon hanggang bukas ng tanghali, makikita natin yung pinakamaraming pag-ulan na inaasang posibleng umabot ng more than 200 millimeters. Inaasahan po yan sa lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Benguet. Samantala, yung mga lugar na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain, lalawigan ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ganoon sa Pangasinan at Zambales. And the rest of the areas that are highlighted in yellow color, 50 to 100 millimeters of rain, kasama na nga dyan ang Metro Manila. Ngayon, alam naman po natin, no, lalong-lalo kung naninirahan po kayo sa mga lalawigan sa kalurang bahagi ng Luzon, mapapansin po natin ilang araw nang umuulan sa inyong lugar. Kaya dapat maging alerto po tayo sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas, sa mga flash flood prone areas at pagguho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na nga kung napansin nyo po na ilang araw nang umuulan sa inyong lugar. Samantala, bukas naman ng hapon hanggang sa darating na Biyernes ng hapon, may inaasahan pa rin po tayong pag-ulan, pero mapapansin natin mas kumonti na at karaniwan yung mga lalawigan sa kanlurang bahagi na lamang ng Hilaga, Gitnang Luzon at maging ng Katimugang Luzon. Dahil nga inaasahan natin over the next 24 hours, posibleng tuluyang humina na, maging isang low pressure area na lamang si Maymay. So, yung pinag-ibayang habagat na lang ay inaasahan natin magpapaulan bukas hanggang sa Biyernes ng hapon. At pagdating naman ng Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, mapapansin natin may mga lugar na dumami na naman yung mga pag-ulan, lalong-lalo itong Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, La Union at Benguet, posibleng umabot ng mula 100 to 200 millimeters of rain. Ngayon kung makikita natin, no, over the next 3 days, talagang ang concentration ng maraming pag-ulan ay nasa kanlurang bahagi nga ng Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas. No? Kahit yung mga kababayan po natin dyan, ulitin po natin, maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy na mag-monitor sa update ng Pag-asa patungkol sa bagyong si Maymay, sa pinag-ibayang habagat, at patuloy ding makipag-ugnayan sa kanilang local government at local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pagkaligtasan. Ngayon, tingnan naman natin yung mga pagbugso ng hangin na dala ng bagyong si Maymay at yung pinag-ibayang habagat, may epekto rin po ito sa lagay ng pag-alon ng ating mga karagatan. Sa ngayon, may nakataas tayong gale warning dito sa mga karagatan sa paligid ng Ilocos Sur, La Union at dito sa may bandang Pangasinan area. Inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon hanggat maaari huwag nang pumalawot dyan ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Samantala, sa natitirang bahagi ng ating bansa, mapapansin natin karaniwan po ng bahaging karagatan natin sa Luzon at Visayas at maging dito sa silangang bahagi ng Mindanao, inaasahan po nating magiging katamtaman hanggang sa maalon. So generally sa Luzon, talagang maalon hanggang sa napakaalon. Sa Visayas at Mindanao naman po, katamtaman hanggang sa maalon. So sa mga kababayan po natin, as much as possible, lalong-lalo sa mga lugar na may wind signals na nabanggit natin kanina, wag na pong pumalawot sa anumang bahaging karagatan ng mga lugar na may wind signals. At inaasahan po natin na posibleng magpatuloy yung ganitong senaryo sa mga susunod na araw dahil sa pinag-ibayong habagat at sa posibleng impluwensya ng panibagong bagyo na nasa labas nga o yung bagyo na binabantay natin sa labas ng ating air responsibility. Dito sa latest satellite imagery, makikita po natin
ang tropical or ang typhoon na may international name na si Dolphin ay kanina nga itinatayang nasa layong 1,645 kilometers ang layo, east-northeast ng extreme northern Luzon. Bagamat malit ang tsansa nitong pumasok sa ating area of responsibility, yung inaasang pagkilos nito patungo dito sa southern island of Japan and then dito sa may bandang southeastern part of China, over the next 2 to 3 days ay inaasa na patuloy na magpapaibayan ng habagat hanggang sa darating na weekend. Kaya antabayanan din po natin yung update regarding Typhoon Dolphin at yung posibleng weather advisory patungkol naman sa pag-iibayo nitong habagat ngayong darating na weekend. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang susunod nating Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamaya namang alas 8 ng gabi. Magandang araw po sa inyong lahat.